i-upload ko yung meeting na ito sa somewhere, okay, sabihin ko mamaya kung saan, para pwede niyong balikan yung napag-usapan natin ngayong araw. In fact, lahat ng lessons natin ay ito-try ko na i-record para pwede niyong balik-balikan kung kinakailangan ninyo. Okay. Now, just want to check na nasa tamang class kayo. This is Physics 101. Kayo ay section YZ. Class time is 4 to 6. Ang classroom is IB 205. Okay. So this is your first physics class for the I suppose for your college life sa UP. Lahat kayo ay freshman. Tama ba? Okay, so yung klase na ito, okay, will be conducted by myself. So yan yung name ko for the first half of the semester. Okay, and for the second half of the semester, it will be conducted by Miss Kate Monique Faye. Okay, sandali. I'm also, at this time, I'm also going to send you something sa email ninyo. Okay, you might find useful. Okay, wait a second. Okay, so pwede niyo nang i-access yung email ninyo. Just over the email. Makikita niyo dun sa email na ando dun yung syllabus, okay, for this course. Okay, and yung some reference materials na magagamit natin in this course. Tapos yung ating Google Calendar for the remainder of the course. Okay, so going back to the presentation. Okay, so ito yung expectations. What is yung at least dapat yung ma-acquire na skill. This is Physics 101, sa Fundamental Physics 1. So develop appreciation of the classical view of physics and its contribution in the early years. Demonstrate a firm grasp of the theories and concepts that form the basis of mechanics. Apply the fundamental principles of physics and appropriate mathematical techniques to approach real-world problems, and then predict and analyze and explain diverse natural phenomena using concepts, models, and theories. Okay, and in addition to these expectations, there are also some practical expectations. Like, for example, ang una-una is hindi natin i-distinguish yung physics between physics majors and non-physics majors. Okay, but I think most of you here are physics majors. May mga iilan lang na non-physics, so it's important also to emphasize this to those to the non-physics majors. Okay, you are also expected to know the prerequisite mathematics. Okay, trigonometry, geometry, and some level of calculus. In fact, sa first lesson, magagamit na agad ng trigonometry, and sa succeeding lessons, gagamit na rin agad na calculus. Okay, you're also expected to behave
like a UP student honorably and tawag dito, in a manner na nag-exhibit ng excellence. Okay. Nabanggit ko nung ako magtuturo ng first half, no, that's incorrect. Ako magtuturo pala ng tawag dito, buong semester. So, dun sa syllabus, si Miss Armin ay hindi niyo magiging teacher. Magiging teacher siya no second half dun sa kabilang sa isang klase ko. Okay, so now for the course scenario, the course will be uploaded sa virtual learning, sa isang virtual learning environment. So UP Baguio Virtual Learning Environment. Familiar ba kayo dito? I mean, not yung UP Baguio Virtual Learning Environment, but yung some sort of online learning platform. Meron ba kayong ginamit nito before nung sa high school? You can reply via chat or by turning on your mic if you like. So, nung pandemic, anong ginamit niyong online platform? Something similar din ba dito? Or hindi kayo gumamit? Okay, anyway, MS Teams, Google Meet. Okay. Okay, so I suppose yung ibang mga teachers ay tawag dito, gumagamit ng Google Meet and Microsoft Teams. We also have Microsoft Teams, pero and of course Google Meet, pero mas accessible or mas maganda yung interface, I believe, nung VLE na ito. Hindi ko pa ito nasi-share sa inyo. UPOU model programs. Okay, so if it's OU, UP Open University, then gumagamit na sila ng ibang platform ginagamit nila. Hindi itong BLE. Anyway, so hindi ko pa kayo na-add dito kasi kanina ko lang tanggap yung notice na nasa account ko na itong VLE para sa klase ninyo. So gagawin ko pa lang mamaya, and then hopefully within the day ay makita nyo na yung notice na na-add na kayo dun sa VLE. Then you can take a look at yung virtual learning environment. Okay, so anong makikita nyo ron? Ang makikita nyo ron ay yung syllabus and then yung mga lessons natin for the whole semester. So tulad ng sinabi ko kanina, magre-record ako ng lessons and i-upload ko lahat ng lessons na i-record natin dito sa VLE na to. At the same time, yung notes na included sa lessons, dyan ko rin i-upload. So any material related sa Physics 101, you can find in this VLE. Okay? Okay. At any point, if you have questions, just type it down sa chat box or just turn on your mic para itanong yung questions niyo. Okay. Then, what about yung grading system? So, itong course na ito will have a grading system that you can see here in the slide. So, sa course na ito, merong 4 na lecture exams at isang final exam. Okay, yung lecture exam will be 70% of your grade, and yung final exam will be 30% of your grade. This distribution, okay, is applicable if you are not exempted sa finals. So meron tayong exemption sa finals para malaman nyo at the end of the semester kung exempted kayo o hindi. You take the average of your percent score sa lecture exams, and if the average is 60% or better, then you're exempted. And if you're exempted,
then your Physics 101 grade will be based 100% on your lecture exams. Okay, this will be the transportation table that we will be using. Iba-iba to sa bawat teacher. It's about departments, so don't be surprised kung yung ibang teachers nyo, iba yung pinapakitang transmutation table, or kung meron na silang pinapakita. So in this case, mas madali yung transmutation kasi every 5 steps lang. So halimbawa, for 95 to 100 is 1, 90 to 95 is 125, and so on and so forth. If you go down dito sa 55 to 50, 55 to 60, yan ang 3. Then 45 to 55, yan yung 4. 4.0, and 0 to 45 is 5. So if you don't know yet, dito sa UP, ang passing is 3. Okay. Ang highest, of course, is 1. Yung 4 na grade is a conditional grade, and if you get that grade, ang ibig sabihin naman is you have to take a removal exam. Okay, that will be conducted on a date and time na pinag-agrihan nyo ng teacher. Of course, yung 5 is a failing grade. In that case, you will need to retake the course. Okay. So yung exams will be a combination of conceptual and problem-solving exams. Kung napansin nyo dun sa class record, yung total number of points for each exam is 40. 75% of those of the total score will be problem-solving, and 25% will be conceptual exams. Okay. Okay, so then next we go to the Google Calendar. Okay, and this is what the Google Calendar looks like. Meron na kayong access ngayon sa Google Calendar. So I've sent you a Google Calendar invite. Just add the Google Calendar dun sa inyong calendar to be able to have to access yung Google Calendar for this course. But actually, Google Calendar ko ito na ginawa para sa buong semester. Okay, ang nakakakita nito ay lahat ng students ko. Okay, sa lahat ng klase. So, makita niyo yung klase dito, klase ninyo dito, Physics 101 YZ. Okay, and ang klase natin is Tuesdays, Thursdays. So, yan, nandiyan lahat yan. Dito sa Google Calendar, makikita niyo rin yung kung kailan tayo mag-exam, like itong September 17, mag-scroll down kayo further, yan yung first exam ninyo. October 10, yan yung second exam. Okay, mid-semester, and then we have sa October 28 to October 31, yan yung reading and health break. Okay, dyan. So hanggang ano na yan, end ng semester. Okay. Yeah. So end ng classes is December 7. Okay. And then nakalagay natin dyan yung integration if period finals week and so on and so forth. Okay, so yung buong schedule natin for Physics 101 is included here. Now, if you click yung Google Calendar, o yung isang item sa Google Calendar, you see kung anong mangyayari on that particular day. Okay, skip natin yung number 5 for today. I'm going to let you read yung number 5. Okay, so yan yung gagawin natin yung araw. If you go to August 22, okay, andyan na kaagad yung lessons ninyo.
Okay, so August 22, you'll learn about vectors, and there's already a video presentation about vectors on that day. Okay, there's kinukumpleto ko pa lahat ng video presentations, so hopefully by next week ay makumpleto ko na hanggang bago kayo mag first exam. Okay, kung mapapansin nyo rin, yung meeting natin starting the 22nd will be virtual and asynchronous. And that will be the case hanggang September 12th. So for the next 4 weeks, asynchronous yung mode natin na pagtuturo. Okay. Ang first na face-to-face meeting natin will be on September 17, on the day of your first exam. Pero I think dito sa either sa 10 or sa 12 ay mag-meet tayo synchronously and virtually. Okay, kung titignan niyo itong September 10, meron tayong problem-solving exercises. Gusto ko na ginagawa ito before the exam, okay, para ma-practice kayo na mag-solve. Okay, and kung titignan nyo rin dito sa September 12, magkakaroon tayo ng mock exam. And the purpose of the mock exam is para magkaroon kayo ng feel dun sa kung ano yung tawag dito, kung anong mangyayari pag first exam, anong klase mga problems yung expect ninyo. Well, basically, para malaman nyo lang kung anong problems yung isasolve ninyo, punta lang kayo sa problems at the end of the chapters ng reference materials. Kahit alin dun sa tatlo, yan nandun dun sa shinare na folder sa inyo. You can find problems there that you can try to solve. Okay, and I'm thinking na pagpalitin itong problem solving, ilipat ko sa 12, and yung mock exam ilipat ko sa 10. So, para pag nag-mock exam kayo sa 10, September 12, pag-usapan natin yung exam. And then you try to solve more problems. The key to tawag dito, to learning as much as you can, okay, is to try to solve problems, physics problems, as many as you can. Okay, okay, my role as your teacher is, of course, to guide you through these exercises, and para magawa ko yung role na yun, you first need to try to solve on your own. So ang gawin nyo is pumili kayo ng problems, tawag dito, and then try to solve them. If you manage to solve them, pwede nyo isend sa akin yung solution ninyo at ipa-check. Okay, para tanungin kung tama yung ginawa ninyo or hindi. Kung hindi nyo ma-solve yung problem and you have at hindi nyo malaman kung ano yung parang next step, you can also ask that question to me via email or through consultation hours. Okay, just take a screenshot of yung solution ninyo or send your digital solution kung gumagamit kayo ng mobile devices. Tapos isend nyo lang then magbibigay ako ng comments dun sa solutions ninyo. Okay, ang mock exam. So may question from one of your classmates, graded ba yung mock exam? No, it's a mock exam. Hindi siya graded. But we will discuss yung solution dun sa mock exam para malaman nyo kung paano, ang tawag dito, kung paano dapat nyo sinasolve yung isang problem. Okay, and para makita nyo rin yung style nung pag-check ko dun sa problem. Kasi bawat teacher, iba-iba yung styles. Iba-iba yung approach dun sa pag-correct ng problem. Sa pag-correct ng problem na sinasubmit ng mga students. Okay? Okay, so,
pinisend ko tong calendar na to para makita niyo rin yung schedule ko, no? So kasi kung halimbawa, so pag nag-face-to-face na, syempre, you might feel na kailangan nyo magpa-consult. Ang consultation is nandiyan. But if you're not available during consultation hours, just take a look at the Google Calendar para makita niyo yung schedule ko at yung free times ko. Okay? I hope makatulong itong Google Calendar sa inyo. I've had feedback na malaking tulong yung calendar. So I hope na in your cases, makakatulong din sa inyo. Okay, so let's go back to the slides. So, then, okay, so ito yung consultation hours, Tuesdays, every day, from Tuesday to Friday, 9 a.m. to 12 p.m. and Monday by appointment. So sa itong first 4 weeks, no, ano lang tayo, virtual lang muna tayo. If you need to consult something, you can do that. We can do that via Zoom. Using the same link na ginamit nyo ngayon. And you can also email me. Okay. When doing Zoom, we can do consultation during consultation hours. Just make sure to email me na. Okay. Para lang ine-expect ko kayo dun sa ano. Kasi hindi pa natin nakabukas tong Zoom na ito. So hintayin ko lang na mag-email kayo para tawag dito, para mas uh, mas magamit natin yung mga oras natin ng mas maayos. Okay? Okay. And that's it, I think. So do you have other questions related to the course? Okay, so I would like to ask something sana, okay, from you. Most of you are physics majors, I believe. So may I ask kung and genuine lang sagutin sa chat. May I ask kung bakit nyo kumuha ang physics? Bakit kayo nag-physics just out of curiosity? So if you could type in your answer, just chat, I would really appreciate it. Sige, I'll give you time to answer. Enters astronomy, okay. Kasi wala nga pong astrophysics na degree program, kaya I opted for physics na lang po because it's the most interesting to me among the physical sciences. Okay. Astrophysics, okay. Nanoscience or nuclear science. Okay. It's not your priority course, but I chose it since I did pretty well in high school, especially calculus and physics, and I thought it'd be cool. Good. Astrophysics. Marami interesado sa astrophysics. Okay. Love reading and writing is what got me into science and math in the first place. Physics is new to me, but I heard that it's broad and can allow you to work in different areas, even when they're not as related. Okay, so marami kayong interesado sa
sa astrophysics. And actually, I went to the failed UPD. Okay. Yep, it's fine. Physics is able to feel that kind of noise that I want to feel and gives me this sense of gratification in which I'm learning more about the natural world energy. Such moreover, teacher from senior high school was very helpful in my foundation, both calculus and physics. Okay, good. Okay, dun sa mga nagsabi, so kung tatype kayo, just continue typing and then send your answers. Dun sa mga nagsabi na interesado kayo sa astrophysics, you're actually in luck. Kasi we are actually doing some work, thesis work in astrophysics. And meron yatang astrophysics na organization dito sa sa UP Baguio, Astrophysical Society, something like that. If hindi ko maalala. Okay, but I'm sure you get to know them, yung mga members, kasi most of them are physics majors din. Pero marami rin non-physics major, mga enthusiasts lang din sa astrophysics. Furthermore, may mga graduate tayo ng physics. Graduate ng UP Baguio ng BS Physics na ngayon ay tawag dito, nag-take ng graduate studies abroad, okay, sa astrophysics. Okay, and one of those students, tawag dito, tulad nung isa sa inyo na nagsabi na she failed in UPT DP1's process and got into UPB BS Physics. So yung student na sinasabi ko na nag-astrophysics ngayon was not actually a very good student. Pero sobrang sipag niya. Okay, at nagpursige siya. Okay, and she created opportunities for herself kasi gustong-gusto niya talagang mag-astrophysics. Okay. And yun yung kwento niya. So yun. So if you're interested in that, then that's quite fine. Dun sa mga interesado sa nanotechnology, we also have that here sa UP Baguio. Nuclear science, we also have that here. You'd be siguro I don't know, excited to know na marami sa mga graduates natin. And when I say marami, maybe ngayon they're about 15 students and counting for the past 3 years na nasa Europe ngayon at nag-aaral ng iba't ibang topics like nanotechnology, nuclear science na nabanggit ninyo, theoretical physics. Okay. So they're taking graduate studies in Europe. Okay. And so yung opportunities na binibigay na course na ito sa inyo will be tawag dito, will be broad din tulad ng description isa sa mga kaklase ninyo. At some point this semester magkakaroon ng career orientation. Okay, and you'll learn about those different career paths pag dito sa career orientation. Okay. Curiosity about the universe, love for math. Reach na dalawang ito. So, okay, good. Okay, good. So, thank you for your answers. Another curious question. Ilan sa inyo yung, and of course, I would like you to be honest, wala namang problema doon. Ilan sa inyo yung balak mag-shift in the very near future? Okay. Just give a thumbs up. That would be
Hindi, wag kayo mag-thumbs up kasi makikita na ibang kaklase mo. So just type in your name or your answer dun sa chat na lang. Yeah, okay. Okay, so while you're typing your answer, one of your classmates asked kung index cards or open notes are allowed during the exam. Well, it's something that I have to decide pag papalit na yung exam kasi nagde-decide ako based on yung ano yung tawag dito yung impression ko sa level of understanding ng mga students. Okay, so kung nakikita ko na yung itong set of students na ito ay parang kaya naman yung ano, hindi ako nagbibigay hindi na ako tawag dito nagpapa-index cards or open notes during the exam. So pinapakiramdaman ko kung ano yung nangyayari sa inyo. Papakiramdaman ko kung anong mangyayari sa inyo. And that's when I decide kung mag-aano kayo, kung mag-index card kayo or hindi. Okay, or open notes. I plan to shift to BS Computer Science. Questions ko lang po if makredit yung mga subjects. Yes. Kung mag-shift kayo sa ComSci or kahit sa math, makakredit yung subjects nyo. Yung Physics 101, 101.1, makikredit yan. Kasi kung magte-take kayo ng 102, 102.1, 103, 103.1. So, may tatlo pa kayong physics na lahat yun ay makikredit sa ComSci. Okay. Quizzes or problem sets. Okay, so here's the thing. We have yung problem solving during the just a day or a day 2 days before the exam. Okay, and I'll try to make it as fun for you para lang para mas ma-enjoy nyo yung course na ito. And then yung mock exam din, meron din tayong gagawin na gano'n. Try natin gawin yun just before the exam. Okay, but yung quizzes or problem sets, some teachers like to do that. I don't. Okay, so and yung reason for that because ay kasi pag nagbigay ako ng quiz tsaka ng problem set, that's time for me na mag-check, extra time for me na mag-check ng quizzes tsaka problem set, and I would like to focus on doing research instead. So kaya ayaw ko nagbibigay ng quiz tsaka problem set. Okay, so yun, yung sagot sa tanong. Wala tayong quizzes tsaka problem sets, but instead we have problem-solving sessions and a couple of mock exams. Okay? Plan to transfer shift to UPLB's applied physics course. Okay, good. Marami tayong kakilala. Maliit lang ang physics community, so magkakilala kami. Kakilala kami lahat. Pwede naman mag-calcu, of course. May trigonometry tayo, di ba? So, hindi nyo naman kaya siguro i-compute by hand ang sine 57 degrees, no? So, kailangan nyo ng calculator doon. Okay. Yes. Okay. Any other questions? Ano pong recommended yung calculator? Kahit anong calculator pwede. Okay, wag lang yung cellphone. Mobile devices will not be allowed during exams. Okay? So, yun. So, kahit anong calculator, okay lang. Scientific. Bakit ka po interesado sa physics? Well, it's a good question. Tulad ng isa sa inyo, hindi ako nag-start out na maging interesado sa physics. In fact, second choice ko ang physics. Okay.
ang tawag dito, ang first choice ko is computer science. Pero hindi ako pumasok sa first choice dahil quota course ang ComSci sa Diliman. So, nag-take ako ng tawag dito, PS Physics sa Diliman. And every year, pinaplano ko mag-shift. Pero hindi ko nagagawa dahil tinatamad ako. So, nag-stay na lang ako sa physics. Yun. And now, ang research, I used to do carbon nanotube research, so nanotechnology research. Ngayon, nag-shift na ako sa machine learning. Okay, so we're trying to use machine learning sa iba't ibang physical concepts. Okay, need calculus sa Thursday. Oh, so yung lectures natin for the next 4 weeks ay asynchronous. So you can tawag dito, you can use your calculator. Sorry, hindi nyo kailangan ng calculator kasi manonood lang kayo ng videos. By the way, even though asynchronous yung meeting natin, okay, i-remind ko lang kayo yung consequences pag hindi nyo ginamit yung time na ito for Physics 101. Okay, remember na ang Tuesdays, Thursdays, 4 to 6 p.m. ay Physics 101 time. Okay. So, itong next 4 weeks dahil hindi na tayo mag-meet face-to-face at puro videos lang ang papanoorin ninyo. Okay. I-allot nyo talaga yung 4 to 6 nyo para panoorin yung videos na yan. Okay. Kasi pag hindi nyo pinanood, halimbawa sa Thursday, hindi nyo pinanood yung videos, okay? Yung video sa Thursday. Then you lose 2 hours, di ba? Tapos, tama rin kayo sa Tuesday ulit na manood, 4 na oras na yung videos na hindi nyo napanood. Okay? Kailan nyo panonoorin? Papanoorin nyo siguro couple of days or day before exams, pero mga 6 meetings yata to, so that's 12 hours of video lessons. Kung hindi nyo pinanood lahat yun, 12 hours yung habulin nyo a day before the exam. Hindi pa kayo nagsosolve ng problems, hindi pa kayo nagpa-practice. So, yun yung magiging consequence kung hindi nyo ginamit appropriately yung time natin. Okay? So, I highly recommend na gamitin nyo yung time. Hindi ko kayo mamamonitor, of course. Okay? Dahil asynchronous nga tayo. Pero huwag nyo sayangin yung oras ninyo. And huwag kayo mag-cram towards the exam. Okay? So, that's not good. That's not a good habit. Okay? Saan magandang Okay, ito muna isang question. So, wala po bang consultation time na available po kayo? Meron nga. So, nandun sa tignan niyo yung syllabus and yung kanina yung pinasend ko sa PowerPoint. Meron tayong consultation hours. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 9 to 12. Pero itong first 4 weeks nga, hindi ako available. Wala ako sa UP Baguio. Wala ako sa Baguio. Okay. Via Zoom lang or via email lang yung consultation. Pero hindi ako maghihintay ng 9 to 12 every day. So, kailangan nyo akong i-email na gusto nyo magpa-consult na particular date and time. Okay? Para magkita tayo or mag-meet tayo via Zoom on a specific date and time. Okay ba yan? Okay. So, may klase po kami sa consultation time na pinakita. Okay. Yun na nga. So, kung may klase kayo, then, email nyo lang ako kung kailan nyo gustong magpa-consult. So, tignan nyo yung Google Calendar. Sa Google Calendar, makikita nyo yung schedule ko doon. Okay? And then, email nyo ako kung ano oras nyo. At saka kung ano araw nyo gusto magpa-consult outside of yung consultation hours. Okay? So, it doesn't have to be 9 to 12 from Tuesday to Friday. Pwedeng ibang oras at pwede ring Mondays kung kailangan. Okay, I hope nasagot ko yung tanong. May isa pang tanong dito. Sir, saan po magandang mag-grad school? Matindi yung anticipation mo sa pag-graduate mo kung ano gusto mong gawin after mo gumraduate.
Okay, and then that's good kasi meron kang vision para sa sarili mo. Okay. I didn't have that nung pumasok ako sa college. Okay? Pero that's really good for you. Pwede natin pag-usapan yan sometime in the future. Okay, ano tawag dito? And siguro sa career orientation ay set up din ng department or ng physics sphere. Ang physics sphere isa sa mga orgs dyan dito sa UP Baguio. So, sa isang career orientation, usually in-invite naman kami faculty. And, pwede natin pag-usapan yun then. Okay? So, yun na lang ang sagot ko dyan sa tanong kung saan maganda grad school. Okay. So, okay, yes. So yung last na nag-comment about open notes, yes, kung email mo na lang ako if you want to explain something by email. So just send me an email. Okay, it's fine. Okay, thank you for that. Okay, now siguro just to to motivate you a bit. Kung tawag dito, kung tama ba na pinili niyo na mag-take ng physics o hindi. Let's see. So you can try watching this video if you like. Okay. So this is a YouTube video. Okay, and yeah. So sinend ko na yung link dyan. So you can watch that if you like. There are also a few other graduates ng BS Physics na na-interview dyan sa channel na yan. Okay, and para makita niyo kung ano yung pwede niyong gawin after. So yung YouTube video na sinend ko sa inyo is about yung astrophysicist na kinukwento ko kanina. Okay, graduate siya ng UP Baguio. And then nag-take siya ng graduate studies sa Taiwan and ngayon nasa Canada na siya sa Victoria. The University of Victoria. Okay? Okay. Any more questions? Okay, good. So kung wala nang tanong, tulad nung sinabi ko kanina, i-upload ko tong video na to. Most probably dahil may VLE na i-upload ko to sa VLE. And sa mga next na meetings, virtual tayo and asynchronous. So just watch the videos na makikita nyo dun sa Google Calendar at saka sa VLE. Tapos, ang tawag dito. And kung kailangan nyo magpa-consult other than times na nakaka-indicate sa consultation hours, just let me know, send me an email and pag-usapan natin yung schedule. Okay? So hopefully ma-enjoy nyo yung Physics 101. And yeah, and I'll see you soon. So thank you for coming.